if we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga Cebuano matapos hagupitin ng Bagyong Tino. Ang mga proyektong sasalba sana sa kanila, walang binatbat sa tindi ng baha. Pero nasa baha lang ba talaga ang sisi? Tila korupsyon pa rin ang punot dulo. Yan ang totoong delubyo. Magandang gabi. Ako po si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Bilang ng patay dahil sa Bagyong Tino, higit 100 na state of calamity o national calamity idiniklara na ni PBBM. Bagyo na naman, posibleng super typhoon papasok din sa bansa ngayong linggo. Latest sa tatawaging Juan, alamin. Tinaguriang BGC Boy, sinampahan ng higit 1 bilyong pisong tax evasion case sa DOJ. Exclusive, idiniklarang net worth ni Senador Rodante Marcoleta, red flag ayon sa election watchdog. Isa pang exclusive, kontratistang nakakubra ng 2 bilyong pisong mga proyekto, BFF daw, ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang mga kontrata, ihimayin natin. Babaeng Pangulo ng Mexico, hinipuan na, tinangkapang halikan. At Dr. Vicky Bello, may blind item, top client ng Hermes Store sa Paris, isa raw Pinay. Sino kaya? Hindi pa man nakakabangon mula kay Tino, may isa na namang nagbabadyang malakas na bagyo. Dahil sa sama ng panahon, nasa state of national calamity na tayo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng national calamity dahil sa pinsalang dala ng Bagyong Tino at ang binabantayan na posibleng super typhoon na si Uwan ngayong linggo. Because of the scope of shall we say, problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity. Because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. Ani Pangulo, mas mapapabilis ang procurement ng emergency fund ng gobyerno at hindi nakakailanganing dumaan sa tipikal na bureaucratic procedure. Nasa 760 million pesos ang ilalabas na financial assistance ng gobyerno para sa mga nasalantang rehiyon. 50 million pesos ang makukuha ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental. 40 million pesos naman para sa Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte, Antique at Aklan. Makakakuha ng 30 million pesos ang Leyte at Masbate. Ang Guimaras, Agusan del Norte at Dinagat Islands may 20 million pesos. Tigsa 10 at 5
milyong piso naman ang ilang probinsya sa Katagalugan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, umakyat na sa 114 na katao ang naitalang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino, ayon sa National Risk Reduction and Management Council. Sa numerong ito, 71 ang mula sa Cebu, 18 mula sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental, 6 sa Agusan del Sur, 2 sa Southern Leyte at 1 mula sa Antique, Bohol, Capiz, Iloilo at Leyte. Nasa 127 na rin ang nasa missing persons list ng NDRRMC at 82 naman ang injured. Nasa 1.9 million individuals o higit 544,000 families ang apektado ng bagyo sa 8 rehiyon sa Pilipinas. If we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari sa ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. So that's the situation for now. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino, but we are also doing everything that we can para ma-anticipate at makapaghanda tayo ng mabuti dito naman sa parating na Typhoon Uwan. Bukas bibisita si PBBM sa Cebu at dilibutin ang mga apektadong lugar doon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Unti-unti nang humuhupa ang baha pero luha naman ang bumubuhos sa Cebu. Bukod sa wala nang babalikang bahay ang maraming residente, pamilya ang binawi sa iba ng Bagyong Tino. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Naging nagpis sa mga magkakapamilyang biktima ng bagyo na ating nadatnan sa punerarya ng Liloan sa Cebu. Ang pamilya Kapuyan di mapigilang umiyak na malamang hindi pa nakikita ang missing nilang anak na lalaki. Si Nanay Jana humahagulhol tuwing may isip niya na wala na silang bahay at kanyang anak at apo. Missing pa ang kanyang isa pang anak na babae at asawa ng anak niyang buntis na namatay sa baha. Wala nang di kaulian, wala nang di balik. Nga pumahaan na po pumakithan. Problema pa ngayon ng pamilya Kapuyan at De La Peña ang lugar ng paglalamayan ng mga mahal nila sa buhay. Ang pamilya Dayana naman na taga-barangay Kabadyangan sa Liloan namatayan ng kaanak. Ang lola nila na 78 years old mag-isa raw sa bahay ng inanod ng baha. Siya raw sa iyahang balay. Then ang mga tawag to kay wala sila nagtahog na maglunok kay medyo layo-layo raman sila sa sapa. Si Tatay January, nilakasan nila ang loob na tiningnan muli ang kanyang 7 taong gulang na anak. Ang mga residenteng nawala ng tahanan sa Barangay Kotkot, pinagmasdan na lang itong ANILA flood control project sa kanilang barangay. Wala daw pakinabang kasi umapaw ang tubig at natabunan ang mga bahay. Wala pa na, wala pa man na, karon pa man na, pagkuhan, tungod lagi ka sa tubig nga, salbahis kin tubig, mo nakagubag yun ana, og napagyo na nga agi sa mga kahoy, dagko kayong kahoy. Ito ang Barangay Kotkot 3 araw mula ng bayuhin ng bagyo. Ikinuwento ni Councilor Kat Humapaw ang lapad ng tubig na dumaloy mula sa ilog patungo sa mga residential area. Dito rin sa barangay nakita ang ilang bangkay na natapunan ng mga napadpad na kahoy. Ang na-wash out dito, yun yung mga napunta doon sa lower ground. Mostly kasi the casualties nadala sa mga ganito, mga dahon, hinahanap pa sila. So na-cover up sila after being washed out. So that's why search and retrieval is still being done dito sa Liloan. Isang araw bago ang bagyo, inilipat ng ilang mga residente dito sa Sitio Ilaya sa Barangay Kotkot, dito sa Pilpilon Elementary School. Lahat ng mga evacuees nandoon sa taas, sa 3rd floor. Buti na lang at nasa taas ng school building ang mga evacuee dahil umabot hanggang 2nd floor ang baha. Karamihan sa mga evacuee ngayon nagre-reklamo at nababagot. Lang kami signal, all communications were out. And our priority was to help the people, to save the people kung ano yung meron, sino yung matutulungan. Kailangan daw nila ng tubig at pagkain. Ayon sa local government ng Liloan, tuloy-tuloy naman ang kanilang pamamahagi ng ayuda. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Tulad sa Cebu, matindi rin ang iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa Leyte.
Ang isang dike bumigay daw sa dami ng tubig. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve live mula sa Hilongos. Andrea, ano na ang sitwasyon dyan? Pinky, higit kumulang 200 pamilya ang unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga bahay sa isang riverside community dito sa Lamak, Hilongos. Ang problema, Pinky, lubog pa rin sa putik at baha ang komunidad 2 araw matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Tubig bahang umaabot hanggang binti at tuhod ang hanggang ngayon nilulusong ng mga residente ng Purok Kalabasa sa Barangay Lamak, makabalik lang sa kanilang mga tahanan at maisalba ang mga gamit na pwede pang pakinabangan. Ang tubig bahang yan ay nagiging putik pagdating sa unahan. Isa ang bahay ng pamilya Ruiz sa mga nasalanta ng malawak na baha nang tumama ang Bagyong Tino sa Southern Leyte noong Martes ng hating gabi. Wala pa rin kuryente at signal kaya si Dominic na isang ESL teacher walang choice kundi lumiban sa trabaho. Natingala na lang mi pag 3 o'clock jud kay nanimaho ng lapok and then daghan ang tubig. Nya nagdinaga na paggawas na mo sa balay tagatuhod na and then dali ra kadyo nakasulod ang tubig dagikan sa mabaw. Moto pagkuana mo is tagahawak na jud. Umapaw daw ang tubig sa unahang bahagi ng Salog River na hindi pa natatayuan ng river wall. Sa dami ng tubig, maski ang dike malapit sa kabahayan sa Purok Kalabasa bumigay. Riprap ang salog nagtupong ng tubig. Pila ka minutes ana natumpag ang riprap mao to ang sa mga ang tubig sa balay usa pa jud ng flow. Inabutan ng Billionaire News Channel ang contractor ng proyekto na iniinspeksyon at sinusuri ang pinsala ng dike. Ayon sa mga tauhan ng RJIR Enterprises Corporation na tumanggi ng humarap sa kamera, may sheet piles daw ang proyekto na may lalim na 6 meters. Pero kung hindi raw nito kinaya ang tubig na ibinuhos ng Bagyong Tino, posible raw na kailangan pa itong palalimin hanggang mahanap ang mas matigas at solidong lupa sa ilalim. Desidido naman ang barangay na makipag-usap sa contractor. Kailangan talaga na maanod kagat yung riprap namin for safety sa mga tao. Ito raw ang unang beses na dumanas ng ganitong pagbaha ang Barangay Lamak. Bukod sa pagkain at tubig, panawagan din ng mga residente ang damit at gamit pampagawa ng kanilang mga bahay. Pinky, simula kahapon ay nag-umpisa ng magpadala ng relief packs ang Hilongos LGU sa apektadong mga residente dito sa Barangay Lamak. Ang buong probinsya naman ng Southern Leyte ay kasalukuyang nasa ilalim na ng state of calamity. Pinky. Andrea, yung mga residente dyan sa Barangay Lamak, ano ang kanilang inuwento sa iyo? Ganito lang ba sila naka-experience ng gantong kagrabing ulan at baha? Pinky, ayon sa kanila, this is the first time na naranasan nila yung ganitong klaseng pagbaha dahil nung nanalasa raw ang Bagyong Odette taong 2022 ay hindi naman ganoon kataas yung pagbaha. Pero isang araw bago tumama yung bagyo ay nag-forced evacuation na sila. Kaya yung mga pamilya nandun na, tapos yung mga naiwan sa mga bahay ay madalas yung mga asawang lalaki dahil binabantayan nila yung kanilang mga bahay. Para pagbalik nila, masiguro nila na nakatayo pa yung mga bahay nila. Pinky. Andrea, patuloy pa rin ba yung relief operations dyan? Tama, Pinky. Tuloy-tuloy pa rin ang relief operations. Sa katunayan, yung DSWD kumikilos na rin para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong mga pamilya. At ngayon ngang nasa state of calamity na ang buong probinsya, inaasahan nating mapapabilis yung kanilang relief operations. Pinky. Yung impormasyon, meron ka bang impormasyon sa casualty count sa Southern Leyte, Andrea? Pinky, batay sa ulat ni Southern Leyte Governor Damian Mercado kanina, hindi niya na dinetalye pero 2 raw ang naitalang nasawi, 6 ang injured at isa pa ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Andrea Salve. Nag-uulat ang live mula sa Hilongos. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Tino pero binabantayan pa rin itong papalapit na bagyo na tatawaging Uwan. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang gabi, Lori. Kailan tatama itong panibagong sama ng panahon? Magandang gabi din, sir, sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito nga pong panibagong bagyo na papasok ng ating PAR. Posible po na
lumapit po sa ating landmass by Sunday evening po yan. Starting Sunday evening hanggang Monday morning, yung crucial time niya. So, pwede rin pumasok ito sa PAR by Friday evening hanggang Saturday morning as typhoon. At pwede pong mag-intensify pa ito as super typhoon habang nasa Philippine Sea bago tumama ng landmass. Kaya patuloy natin pinag-monitor ating mga kababayan sa updates ng Pag-asa ukol dito dahil nga po dito sa malakas na bagyo. So, most likely, mataas pa rin yung threat po dito sa Northern at Central Luzon. Kaya patuloy natin silang pinag-monitor sa magiging update ng Pag-asa. Para naman sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulan pa rin ang Palawan at Tawi-Tawi dahil sa trough po ni Typhoon Kalmegi. Ito po yung dating si Typhoon Tino. At sa Batanes, Cagayan naman ay maulap ang papawirin dahil naman sa northeast monsoon, habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather liban sa mga localized thunderstorms. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Lori, balikan ko lang ulit si Tino. Nasa na siya ulit? Huling nakita yan sa layong 475 kilometers west-northwest ng Pag-asa Island. Medyo may kalayuan na po ito sa atin. At sa kasalukuyan, gaano kalakas itong tatawaging Bagyong Uwan? Si Uwan naman po, actually hindi pa talaga siya officially Uwan since nasa labas pa po siya ng PAR. At papasok po ng PAR, most likely magiging typhoon na po siya. So malakas na po siyang bagyo by the time na mag-enter siya ng PAR, which is by Friday evening hanggang Friday morning. Alright. Nakalagay sa kanyang movement, almost stationary, ano? So medyo may kabagalan siya, tama ba? Yes po. Mabagal siya ngayon kung nasaan yung kanyang location sa ngayon. Alright. Abangan na lang namin ang mga dagdag na updates. Maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Binabagyo ngayon ng batikos ang Cebuano engineer na si Slater Young dahil sa malalang baha sa Cebu. Sinisisi kasi ng netizens ang pinapagawa niyang high-end real estate project sa gilid ng bundok. Noong 2023, ibinida ni Slater ang Monterrazas sa kanyang vlog kung saan sinabi niya na sustainable ang proyekto. Plano raw na gawin itong township na bukod sa mga residential unit ay may mall pa. Marami na ang kumwestiyon ng proyekto noon, tulad ni Attorney Jesus Falsis. Sa bagong post, hinikayat ni Falsis ang mga taga Cebu na maghain ng writ of kalikasan laban kay Slater at sa DENR. Pinuntirya rin at minura pa ng ibang social media users ang dating PBB winner na anilay nananahimik ngayon. Pero meron ding mga nagtanggol kay Slater at sinabing malayo naman daw ang proyekto sa binahang lugar. Pero giit ng political analyst na si Antonio Contreras, hindi man daw ang Monterrazas ang pangunahing sanhi ng pagbaha, nakaapekto pa rin ang posisyon nito at land-altering activities. Kasunod ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Descaya, ang tinatawag na BGC Boys naman ang nahaharap sa bilyong pisong tax evasion suit sa DOJ. Pagtitiyak ng BIR, higit 200 pa ang masasampulan. Yan ang agenda report ni Hannah T. Iko-compel natin sila na bayaran yan at hahabulin din natin lahat ng mga ari-arian nila para masigurado na mabayaran ito. Sinampahan na ng tax evasion complaint sa DOJ ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Yan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na may higit 1.6 billion pesos na tax deficiencies mula 2020 to 2024. Nagsagawa raw ng lifestyle check ang BIR at una nang nadiskubre sa mga Senate hearing na may money laundering scheme silang isinasagawa sa mga kasino. Gumagamit daw ang 3 ng aliases para makapasok sa mga ito at mula 2023 nakapagtala sila ng 950 million peso worth of gross gambling losses. Ilan sa kanilang cash to chips at chips to cash transactions umabot pa ng higit kumulang 1 billion pesos.
Verify din natin at nakita natin na totoo nga na meron talaga silang mga ginastos dito sa casino na ilang daang milyon. Kaya naman sinama rin natin yan sa ating naging assessment. Compelled silang bayaran ngayon ang nasabing 1.6 billion peso tax deficiencies, pero hindi pa rin sila lusot sa inihaing reklamo ng BIR. Lumabag sila sa National Internal Revenue Code of 1997 matapos madiskubring may mga pagmamay-ari silang luxury vehicles at high-value properties na hindi naman tugma sa declared income nila bilang mga dating Bulacan engineer. Second batch na ito ng pagsasampa ng reklamo ng BIR laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Una na nilang nasampulan ang mag-asawang Sara at Curly Descaya nitong Oktubre matapos madiskubring meron silang 7.1 billion pesos in tax deficiencies kasama ang unpaid taxes sa kanilang luxury vehicles. Nasa Senate custody ngayon sina Curly Descaya at ang BGC Boys at ani Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Maaaring manatili sila doon ng ilang taon habang gumugulong ang mga kasong isasampa sa kanila ng iba't ibang ahensya. Paalala ni Lumagi, hindi pa rito natatapos ang filing of cases ng BIR. Katunayan, higit kumulang 200 individuals na posibleng sangkot sa flood control scandal ang minamata nila ngayon. Kasama raw dito ang mga senador at kongresista. Wala po tayong pipiliin, talagang lahat po ng lahat po ng mga involved, lahat ng na-mention, lahat ng mga personalities ay iimbestigahan po natin. Una nang lumitaw ang mga pangalan ni Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, former House Speaker Martin Romualdez na tumanggap umano ng mga kickback sa flood control projects. Nakikipag-ugnayan din daw ngayon ang BIR sa COMELEC tungkol sa mga campaign donation na natanggap din ng ilang mga mambabatas na posibleng isama nila sa investigasyon. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Action speaks louder than words. Yan ang mensahe ng publiko sa ICI sa pag-iimbestiga nito sa flood control scandal. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Inulan ng batiko sa social media ang Independent Commission for Infrastructure matapos magtaas ng placard ang chairman nito na si Andres Reyes Jr. na may nakasulat na what the world needs now is love, not greed, not selfishness. Ayon kay Justice Reyes, pagmamahal kasi ang kailangan ng bayan ngayon at hindi kasakiman. We need to love our country. We need to love our countrymen. We need to love one another. Kung may extra pera kayo, tulungan niyo mahirap. Kung may extra, tulungan. Kung may time kayo, tulungan ng gobyerno. Kailangan pag-ibig. Ayon naman sa mga netizen, hustisya ang kailangan ng tao. Magdadalawang buwan na ang ICI sa susunod na linggo, ang brainchild ng Pangulo para tugunan ang katiwalian sa flood control projects. Ngayong araw, naghain na ng pang-apat na referral ang ICI sa Ombudsman para imbestigahan ang mga opisyal sa likod ng 95 million pesos slope protection structure sa Bocaue, Bulacan. Isang joint venture project ito ng top-notch catalyst builders ng isang nagngangalang Alan Payawal at Beam Team Developer Specialist. Bukod sa mga contractor, kasama rin sa interim report ng ICI sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, former Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral at former DPWH Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. April 2024, nakuha ng top-notch ang proyektong ito sa Barangay Bambang. By July 2024 o sa loob ng halos 4 na buwan, 51% na ang nakumpleto ayon sa accomplishment statement ng kumpanya na aprobado mula sa project engineer hanggang kay Alcantara. Nabayaran ng contractor pero sa pinakahuling accomplishment statement ng proyekto nitong Enero, walang approval at pirma ni Hernandez at Alcantara ang report ng top-notch. Base sa pagsisiyasat ng ICI at Commission on Audit, walang proyektong naitayo sa lokasyon na inaprubahan sa bidding kahit binayaran ito ng buo ng gobyerno. Kaya ang publiko, patuloy ang pangangalampag sa ICI na may masampulan ng malalaking tao. We still have to establish the connection. Hindi naman pwede may gagawin yung DPWH na walang nagbigay ng kontrata o project referral So we just have to look sino nag-refer na official ng DBM o official ng Congress o official ng Senate. We just have to refer that. We are, wala naman sa records yung nag-refer
wala naman nakalagay sa DPWH na referred by this person. So we have to go through other means to extract that information. Matapos sabihin ni resigned party list Representative Zaldico na natatakot siya para sa kanyang seguridad kaya hindi siya makauwi-uwi, nanawagan si Justice Reyes na welcome ang dating kongresista na pumunta sa kanila. Para sa netizens, tila nagiging theatrical ang ICI. Hindi raw placard ang kailangang makita ng mga tao, pero pangalan ng mga mananagot sa tinaguriang pinakamalaking katiwalian sa bansa, lalo na ngayon na sunod-sunod na bagyo ang humahampas sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Exclusive SAL-N at SOSE ni Senador Rodante Marcoleta, hihimayin natin. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Webes sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Patuloy na hinihimay ng Billionaire News Channel ang isinapublikong SAL-N ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SAL-N ng public officials. I think that all departments should be able to should have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicized na ang 2025 SAL-Ns ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SAL-N is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Muling pinainit ng investigasyon sa flood control scandal ang panawagan ng publiko para sa transparency at good governance. Nailabas na ang SALN ng lahat ng senador. Pero sapat nga ba ito? Narito ang agenda report ni Mikey Oreta. Inilabas ng lahat ng 24 senators ang kanilang SALN. Pero imbis na linaw, mas marami itong iniwang tanong kaysa sagot. Daan-daang milyong piso pa rin ang nakalagay sa catch-all line na other real and personal properties. Walang detalye, walang breakdown, walang paliwanag. At dahil wala pa ring iisang sistema para ma-cross-check ang mga deklarasyon, marami sa mga SALN na pinapasa, tinatanggap na lang ng hindi na-check. What they did was they reducted or they blackened out some important data, which make the publication not that useful. So in my mind, why did you publish it pa when you're just going to do it that way? Si dating BIR Commissioner Kim Jacinto Henares na nagbunyag ng maling deklarasyon noong Corona impeachment trial, sinasabing problema ito ng honesty at verification. Sa ngayon, pwedeng mag-file ang mga opisyal ng malabong SALN at pwede pa itong itama sa huli ng walang automatic na penalty o audit trail. To make the analysis of whether there's ill-gotten wealth and all these things, you have to compare this SALN with another SALN. Ideally, you should have all their SALN through the years. If you cannot have it all, you should have at least the first one and this one to compare. If there's dramatical changes, then that's where you go and investigate why. Ipinunto niya ang magkapatid na Villar bilang halimbawa. Si Senator Mark Villar nagdeklara ng 844 million pesos sa other properties pero walang itemization. Samantalang ang kapatid niyang si Senator Camille Villar malinaw na naglilista ng shareholdings sa ilang Villar companies. Magkapatid pero magkaiba ang approach. Patunay na kahit ang pinakamayayamang mambabatas, iba-iba pa rin ang standards. If you look at Senator Mark Villar's SALN, he also enumerated 2 shareholdings. So if you do it that way, that means that 844 million does not include shareholdings in companies. Then it raised another question. Your sibling, how come your sister has shareholding in most of the Villar companies? How come you, as the brother, does not have any shareholding? That's the other question mark. Para kay Henares, kailangan ang isang digital system na standard ang format, madaling i-trace at gumagamit ng AI para ma-spot agad ang mga red flag. When you submit your SALN, you go to a website or an app wherein you fill it up. It will guide you how you fill it up. So it will say you should put your cash in bank and all those things. So that it now becomes uniform. And when you submit it, it's digitalized and the custodian can use AI to analyze all the SALN. And determine and do a quality control. And you can, because of technology, you can do it fast. And from there, you segregate, and then you
following what the Supreme Court said, no, that if there's a discrepancy, you ask the person to, you call the attention of the person, why is there a discrepancy for the explanation, no? Pero kahit ang pinakamagandang system, hindi ito gagana kung walang political will. Malacanang has the power, now they have to show their will, no? But the SALN is a legislative, it's a law, so the other thing that needed is also an amendment to make it stronger, no? Because it seems like people don't understand or don't want to understand, no? So maybe it should be more detailed. 4 na buwan mula nang ipinatawag ng Pangulo ang cleanup, tuloy ang flood control probe at tuloy rin ang tanong, gumagana pa ba talaga ang mga anti-corruption tools natin? Para sa Agenda, Mikey Oreta, Billionario News Channel. Hindi rin daw dapat makaligtas sina PBBM at VP Sara sa labasan ng yaman. Kaya ang Grupong Akbayan hiniling na isapubliko ang kanilang SALN sa Ombudsman. Yan ang Agenda Report ni Ian Maghanoy. Pasado alas 10 ng umaga nang sumadya ang Grupong Akbayan sa tanggapan ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Bitbit ng grupo ang liham na ito na kanilang ipinaabot kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Laman ang hiling na apurahin ang mga pinakamatataas na opisyal ng gobyerno tulad ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na isa publiko ang kanilang SALN. Ngayon ang unang araw ng implementasyon ng utos ng Ombudsman na pinapayagan ang public access sa mga SALN ng public officials kahit pa walang authorization ng mga mismong opisyal. Mahalagang makita natin yung SALN ng ating topmost officials para magkaroon ng public scrutiny doon sa kanilang kayamanan. Ito ba ay parang underdeclared o kaya ay may nakikita ba tayong unexplained wealth? Lalo na kung kikilatisin natin yung kanilang expected income. Pero para kay Father Robert Reyes, hindi anya sapat ang pagsasapubliko ng SALN dahil yung mga dynasty na sila-sila rin ang nasa pwesto, sila-sila rin ang nag-a-appoint ng Supreme Court Justices, nag-a-appoint ng Ombudsman, nag-a-appoint ng Sandigan Bayan Justices, etc. Yung sistema ng pamahalaan ay proteksyon nilang lahat. Wala pang tugon ng Office of the Ombudsman ukol dito. Gayunpaman, una nang ipinangako ni PBBM ang pagsasapubliko ng kanyang sariling SALN kasabay ng kanyang direktiba sa mga gabineteng sumunod sa kanyang hakbang. Para sa Agenda, Ian Maghanoy, Billionario News Channel. Hintayin na lang. Yan ang sagot ng Malacanang sa mga grupo na kinakalampag si Pangulong Bongbong Marcos na ilabas na ang kanyang SALN. Nauna nang sinabi ng palasyo na handang maglabas ng SALN ang ehekutibo. Pero kamakailan lang, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na dapat kontrolado ang akses ng publiko sa SALN ng gabinete dahil maaari itong maging banta sa kanilang seguridad. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang bahay niya, ibang address, madali mong puntahan, madali mong, which we did not like to happen. Fake news, yan ang tawag ni Senador Bongo sa mga ulat na may property umano siya sa Ayala, Alabang. Una nang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na may bahay doon si Go, pero pinasinungalingan ito mismo ng Ayala Alabang Village Association Incorporated. Base raw sa database ng asosasyon, walang nakaregister na property kay Christopher Lawrence Go. Buwelta ni Go, nakakahiya sa tunay na may-ari ng bahay at matagal na raw ni-recycle ang issue laban sa kanya. Bilyones ang halaga ng flood control projects na nasungkit ng JTC Cruise Construction.
BFF daw kasi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang may-ari nito. Alamin natin ang mga kontrata ng kumpanya sa exclusive agenda report ni Hannah T. Tila may matalik na kaibigan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kontratista. Ayon sa source ng Billionario News Channel, yan si Divina Cruz ng JTC Cruz Construction. Mula 2022, higit kumulang 2.4 billion pesos ang nakuha nitong mga kontrata sa flood control. Base sa aming pagsusuri, pinakamarami ang naitala nilang project sa Bulacan na nasa higit kumulang 696 million pesos. 6 sa mga ito, flood mitigation structures na sabay-sabay sinimula noong March 28, 2023 ayon sa DPWH records at tinapos din ang iilan sa first quarter ng 2024. Pangalawa rito ang ilang projects sa Lumban at Bae sa Laguna na kung susumahin ay nasa higit kumulang 530 million mula 2022 hanggang 2023. Naturingan ang Bulacan Province bilang pinaka-notorious pagdating sa flood control projects nito. Ayon pa sa aming source, kaugnay din si Divina Cruz ng UBIG 4J Construction Incorporated na nagkaroon ng 2 joint venture sa JTC Construction noong 2023. Nakalikom ng halos 3 billion worth of projects ang UBIG 4J mula 2022. Base sa track record ng kumpanya noong 2016, kung saan ang authorized managing officer ay si Jaime Cruz. Nasa blacklist ito ng Construction Industry Authority of the Philippines sa taong iyon dahil sa isang Quezon City project. Nadawit na rin ito sa isang tila maanumalyang flood control project sa San Teodoro Oriental, Mindoro, kung saan nakatoka ito sa Phase 1 ng proyekto sa halagang 144.7 million pesos. Sa mundo ng flood control, tila si Cruz ang pruwebang it pays to be friends with Alcantara. Una nang sinabi ng dating DPWH Bulacan engineer na si Bryce Hernandez na kapag may matalik na kaibigan, hindi na kailangang magbigay ng commitment o kickback sa kanila dahil sila mismo ang contractors ng infra projects. Si Bernardo ang itinuturong may pasimuno sa kickback ng mga mambabatas sa flood control projects na kalaunay napaamin din sa kanyang mga aksyon. Taus-puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula kay Divina Cruz sa New Big 4J at JTC Construction pero hindi namin maabot ang kanilang linya. Bukas ang BNC sa panig ng mga nasabing individual at kumpanya at ire-report namin ito oras na sumagot sila sa amin. Sa ngayon, bahagi si Bernardo ng listahan ng mga opisyal ng gobyerno na pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman. Yan ay dahil sa posibleng bribery at corruption habang siya ay Undersecretary ng DPWH. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel. Hindi pa safe si PBBM. Tinabla ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na walang kinalaman ang Pangulo sa flood control scandal. Sa The Spokes ng Billionario News Channel, iginiit ni San Fernando na si PBBM ang pumirma sa national budget kaya hindi siya ligtas sa pananagutan. Lalo pa raw ngayon, nagalit na ang mga Pilipino. Number 1 na galit sila sa mga congressman. Former Speaker Martin Romualdez, Zaldico, at saka yung mga nabanggit na mga pangalan na dito sa flood control mess. Si Senator Joel, Senator Jinggoy, even Senator Chis Escudero, DPWH, even the President. Hindi ligtas ang presidente dito. Mali yung sinasabi ni Yusek Claire Castro na ligtas ang presidente dito. Hindi kasi po pwedeng, halimbawa, presidente, sasabihin niya, wala akong kinalaman dyan. Ikaw pumirma ng GAA eh. Sabi mo, before you sign the GAA, nireview nyo yan. Pag sinabing lahat ng sangkot, dapat managot, lahat yun. From the executive, hanggang dun sa mga agencies, hanggang sa mga pinaka-simple na mga trabahante sa gobyerno. Wala dapat proteksyonan dito at walang dapat itago.
Matapos bastusin sa event, Mexican President pinagagawa ng criminal offense ang sexual harassment. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light naman ang kabilang lane. Higit isang buwan na ang US government shutdown at ngayon maapektuhan na nito ang flight sa 40 airport sa Estados Unidos. Babawasan na kasi ang mga biyahe ng 10%. Ito na ang pinakamahabang shutdown in US history, kung saan 13,000 air traffic controllers at 50,000 TSA agents ang hindi napapasweldo. Nagdulot ito ng staff shortages, mahabang pila sa airport security screening at widespread flight delays. I'm concerned about disrupting people's travel. We're coming into a weekend. That doesn't, listen, I travel a lot. We are concerned about that. But we had to have a gut check of what is our job. Is it to make sure there's, minimal delays or minimal cancellations, or is our job to make sure we make the hard decisions to continue to keep the airspace safe? Sa ngayon, hindi pa rin nagkakasundo sa funding bill ang Republicans at Democrats sa US Congress. Sa Mexico, dapat na raw gawing criminal offense nationwide ang sexual harassment. Yan ang mensahe ni Mexican President Claudia Sheinbaum. Matapos niyang sampahan ng kaso ang lalaking nanghipo sa kanya at tinangka pa siyang halikan. Nangyari ang pambabastos nitong Martes sa isang event sa labas ng Presidential Palace. Arestado na ang lalaki na tila nakainom. If I don't file a complaint, even though this is a crime, then what position does that leave all Mexican women in? If they do this to the president, then what will happen to all the young women in our country? Bahagyang bumaba ang unemployment rate noong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 1.96 million o 3.8% ang mga Pilipinong walang trabaho kumpara sa 2.03 million noong Agosto. Ang September employment rate naman ay nasa 96.2% o 49.6 million. Mas mataas yan sa 96.1% noong Agosto. Ang services sector pa rin ang may pinakamalaking share of employment na nasa 61.3%. Sunod ang agriculture sector na nasa 20.9%. Hawak na ng Bureau of Customs ang yellow Ferrari na nahuling walang plaka sa SE-TEX. Wala naman daw itong kaugnayan sa mag-asawang Diskaya ayon sa LTO. Yan ang agenda report ni Just Ignacio. Na-turnover na ng LTO kaninang umaga sa Bureau of Customs ang na-impound na yellow Ferrari na kanilang nahuli sa SE-TEX noong November 2.
Nung una ho kasi nahuli ho namin itong Ferrari sa SCTEX, traffic violation. Una, yung wala siyang plaka sa harap, tapos yung nagmamaneho, wala siyang dalang driver's license. Marami umano ang nagkiklaim na pagmamay-ari raw nila ang sports car. Ayon kay Lacanilaw, may lumapit sa kanyang individual na nagsabing meron daw siyang dilaw na Ferrari na ipinabebenta lamang niya. Pero itinransfer daw ito ng nagbebenta na walang pahintulot sa kanya. Kaya humingi siyang tulong sa amin sa LTO noon. Nagulat lang kami na ito pala yung nahuli namin sa SCTEX, yun yung Ferrari niya. Kaya lang, yun nga, sabi namin, daanin ninyo sa legal procedure kasi wala namang kaming pakialam dun sa kung paano nila mahawakan yan. Noong nasa batang sasakyan, ayon kay Lacanilaw, sinabi raw ng driver na siya ang may-ari ng Ferrari. Matapos daw itong maitransfer sa kanilang kumpanya. May ipinataw na penalties ng LTO sa driver pero nabayaran naman na raw ito. Ayon sa LTO, wala namang koneksyon ang Ferrari sa tinaguriang flood control royalty na sina Sarah at Curly Discaya. Hindi po siya related. Kagaya po ng nabanggit ko, lahat po ng mga nahuhuli po namin na luxury vehicles, sumasangguni po kami sa Bureau of Customs kung wala pong problema ang mga dokumento sa kanila. Sa Bureau of Customs sa Manaraw, dapat pumunta ang mga nagsasabing sila ang may-ari ng Ferrari at kukunin daw ito ng BOC kung may problema ang kanilang tax payments. Mounting sa bumper ng luxury cars daw ang kadalasang problema na sinasabi ng mga may-ari kung bakit hindi sila naglalagay ng plaka sa harap. Pero ayon sa LTO chief, hindi po yun pwedeng gawing dahilan. Kailangan talagang maglagay po ng plaka sa harap. Ayaw kasi nila madrill, kasi madidrill yan, yung bumper, napakamahal po na kotse, pero kailangan po natin sumunod eh. Bukod pa riyan, na-impound rin sa LTO Central Office ang ilan pang sports car na ayon kay Lacanilaw ay wala raw kaukulang papeles. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Sagot ni former US President Barack Obama sa cute na fan. Trending. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour sa EDSA White Plains. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Epektibo na ngayong araw ang pagpapatupad ng floor price sa palay. Sa ilalim daw ng Sagip Saka Act, titiyaking hindi na mababarat pa ang mga magsasaka. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Ang buwan ng Oktubre hanggang Enero sa susunod na taon ang inaasahang harvest season o panahon ng ani para sa sektor ng agrikultura, partikular na sa produktong bigas at palay ayon sa Department of Agriculture. Kasabay ng import ban sa regular and well-milled rice na ipinatupad ng Pilipinas na inaasahang magtatagal hanggang sa katapusan ng Disyembre ay ang pag-i-issue naman ng Marcos administration ng Executive Orders 100 at 101. Sa ilalim ng dalawang EO, inaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng direktang pagbili ng kanilang mga aning bigas sa halagang 17 pesos hanggang 23 pesos ang kada kilo.
Ayon kay Agriculture Chief Francisco Tiu Laurel Jr., gagamitin at ipamamahagi ng pamahalaan ang mga mabibiling bigas mula sa mga magsasaka bilang relief goods sa mga naapektuhan at maaapektuhan pa ng mga tumatamang kalamidad sa bansa. Sa ilalim din ng EO ay ang tapat ng naitakdang farm-to-market price upang manatiling magaan sa bulsa ng mga consumer ang kanilang mabibiling bigas. Kaya babalansehin natin na hindi mahihirapan ang ating mga consumers at the same time ang ating mga magsasaka ay hindi naman malulugi sa kanilang pagtatanim. Una nang ipinanawagan ng mga grupo ng mga magsasaka ang suporta ng pamahalaan sa lokal na produksyon ng bigas at hindi ang anilay importasyon nito. Habang inaasahan namang magtatapos ang rice importation ban sa Enero. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Official nang nagsimula ang Christmas countdown here at Newport World Resort as the iconic Christmas tree behind me has finally been lit up. Families, guests, and holiday lovers came together to soak in the sparkle with special performances, Santa sightings, twinkling lights, and that familiar Christmas magic Filipinos will never get tired of. This annual tree lighting sets off a jam-packed lineup, from festive shows, choirs, to holiday pop-ups all the way until December 25th. Mayroon ding themed dining at concerts na surely kaabang-abang. How do you tell that you're taken to a fan who gets a little flirty? I love you, but hold on. I heard you, girl. Just settle down. I'm here to talk to everybody, not just you. I mean, you look cute, but I am married. Michelle's fine, too. Viral ngayon ang naging sagot ni former US President Barack Obama sa isang supporter. Nangyari ito during his speech sa campaign rally ni Democratic gubernatorial candidate Mikey Sherrill in New Jersey. Obama's witty response sparked laughter from the audience as well as chants in support of his wife, Michelle. Sa isang interview, the former First Lady also reacted to her husband's remarks in the most loving way possible. Anya, that's my man. He's a cutie too. After more than 7 years, may acting comeback ang Duchess of Sussex. Multiple reports say kabilang si Meghan Markle sa upcoming Amazon comedy na Close Personal Friends. Spotted na nga raw siya sa set ng film, which is currently shooting in Los Angeles. Other stars include Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid, and Henry Golding. 2018 nang iniwan ni Markle ang Hollywood following her marriage to Prince Harry. She is best known for her role as Rachel Zane sa Suits. More royal news as naging star-studded ang Earthshot Prize Summit held by Prince William in Brazil. Nag-perform sa event sina Kylie Minogue at Shawn Mendes. Dumalo rin ang ilang political guest tulad ni na British Prime Minister Keir Starmer at London Mayor Sadiq Khan. The Earthshot Prize honors eco-friendly projects from around the world and annually awards 5 winners with a £1 million grant to drive their projects. Kabilang sa winners this year ay isang Global Ocean Treaty Initiative na layong i-conserve ang marine life. Rafi Totenko wagi sa Design Excellence Awards sa New York. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Stay humble and never show off. Isa raw yan sa secret to success ni bilyonaryo Hans C. Kwento niya sa Beyond the Game ng Bilyonaryo News Channel. Natutunan niya ang kahalagahan ng pagpapakumbaba mula sa amang si late retail tycoon Henry C. Sr. He doesn't wear watches actually, but he finally wore one, and the one had an advertisement on it, something given to him. And people would ask him, why do you wear those things? You should be wearing Rolex, you should be wearing... My father would just answer, it tells me the same time. Why should I need the Rolex? Everything I do is for the legacy of my father. In the end, I want to be known that I'm the son of Mr. Henry C. Okay, he's the important guy. Tila hindi rin komportable si Hans sa richest family label na turing sa kanyang pamilya. You think we're big? You know, as they would say, oh, you have BDO, the largest bank in the Philippines. You're so big. What more do you want? I said, but if you add all the top 10 banks, including China Bank, into it, the resources of the top 10 bank in the Philippines is not even compared to one of the China big bank. So now you feel small. Yeah. That's why we are still working. Making money is not just all about making money. Making money is really how to make everyone's dream come true also. Maybe not completely, but at least a step closer. Ang wish naman daw ni Hans para sa bansa ay sana mas tangkilikin pa ito ng mga Pilipino. Annie Ramirez is a world champion at last. Matapos magwagi ng gintong medalya sa iba't ibang torneo, muli niyang pinatunayan ang galing sa Jiu-Jitsu tournament sa Thailand. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Golden Legacy Unlocked. Muli na namang itinaas ni Annie Ramirez ang bandera ng Pilipinas sa mundo ng Jiu-Jitsu matapos magwagi sa prestiyosong JJIF World Championship sa Bangkok, Thailand. Matapos ang mga taon ng paghahari sa Asia, tuluyan ang nasungkit ni Ramirez ang kanyang unang world title sa adult female -57 kg division. Pinatoob niya si Astrid Sjölin ng Sweden 2-0 sa final bout para makuha ang matagal na niyang pinapangarap na ginto. Since Thailand lang siya, so parang talagang nakiusap kami na payagan kami maglaro. Tas we will make sure naman na hindi kami ma-injured. So yun, so buti na lang pinayagan kami at nakapag-gold finally, di ba, after some, I think, ilang years na nagtatry akong manalo sa World Championship namin. Ang tagumpay na ito ang nagkumpleto sa kanyang makulay na karera matapos magwagi ng mga ginto sa Asian Games, Asian Championships, Asian Indoor and Martial Arts Games, Asian Beach Games at Southeast Asian Games. Sa edad na 34, patunay ni Ramirez na patuloy siyang nangunguna sa mundo ng Jiu-Jitsu. I think lahat naman siya pangarap ng isang athlete, especially the Olympics. Pero since non-Olympic sport kami, yung pinaka-highest talaga will be Asian Games. Siyempre, pangarap siya pero hindi ko na-expect na magagawa ko. Diba? Kumbaga parang alam natin kung gaano kataas ang level ng mga Asian level dito sa, in the Asian countries pa lang, nandyan yung mga malalakas na bansa talaga. Susunod namang paghahandaan ni Ramirez ang no-gi division ng 2025 JJIF World Championships. Kakatawan muli siya sa Pilipinas sa women's -57 kg division na nakatakda ang mga laban ngayong Sabado, November 7 at ang Southeast Asian Games sa Disyembre sa Thailand kung saan target niyang makamit ang ika-4 na sunod na ginto. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Dito sa Newport, pinailawan na rin ang Christmas tree sa SM Mega Mall. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor live from Mandaluyong. Pierre, kumusta naman from one tree lighting to another? Parang nasa Christmas tree matrix tayo.
Yes, Monique, Merry Christmas! Na-unveil na or na-unbox na itong giant Christmas tree dito sa loob ng Mega Mall. At ang theme nila, Pop Mart, Unboxing Joy This Christmas. First ever Pop Mart themed holiday decoration in the mall in the Philippines. Kaya itong kanilang 45 feet Christmas tree ay adorned with yung mga nakikita natin sa Pop Mart gaya ng Labubu dolls, Cry Babies, yan. Pop Mart ay isang store selling collectible items in a blind box format. Tipong you'll never know what you're gonna get. Kaya hindi lang ito pambata kasi we all love the thrill and excitement of the unboxing experience. Nagagawin natin ngayong Pasko. Siyempre hindi ito palalampasin ng mga Pop Mart collectors and enthusiasts. Nakita natin ang ilang celebrities na Pop Mart collectors gaya nila Jed Madela, Pia Wurzbach, Amy Perez, Marian Rivera, with Steven Tan, the Supermall president, and Pop Mart Southeast Asia head, Jeremy Lee. I think it's about time that we have Pop Mart here celebrating with us in Mega Mall. I think a lot of people are not only going to be looking forward to that, but I think it just gives us that additional cheer that we need this holiday season. Whether you're a fan, whether you're not a fan, whether you're a kid at heart, whether you're a kid as well, it's here for everybody to just make you smile. Kasi nga, Monique, whatever is happening around us, tayong mga Pilipino, sinisikap talaga natin na maging masaya ang ating Pasko. Monique? Thank you so much, Pierre Pastor. Pauwi nga please ng isang Pop Mart. Yan na lang yung gift mo sa akin for Christmas. Pierre Pastor reporting live from Mandaluyong. Bow down to the new queen of the earth. Si Natalie Puskinova of the Czech Republic ang nanalong Miss Earth 2025. She succeeds Jessica Lane of Australia during the coronation night Wednesday sa Parañaque. Rounding out this year's elemental courts are Iceland as Miss Earth Air, Vietnam as Miss Earth Water, and Thailand as Miss Earth Fire. The Philippines' Bet Joy Barcoma finished as a runner-up. Congratulations, Joy. But despite not making it to the top 4, she earned warm applause from the audience after she appealed for prayers for the victims of Typhoon Tino. Congratulations are in for New York-based Filipino designer Rafi Totenko. Kabilang siya sa mga kinilala sa 7th Annual Design Excellence Awards ng Accessories Council. Tay sila ni Sienna Wolf as winners in the bags over $1,000 category. Ayon kay Totenko, this recognition means the world to him as a designer and business owner for more than 2 decades. Excited na ang theater fans para sa local production ng Broadway classic na ang A Chorus Line. And leading the production, isang Emmy Award-winning choreographer lang naman. Yan ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Kasalukuyang nasa Pilipinas ang New York-based Filipino-American at Emmy Award-winning choreographer na si Carla Puno Garcia. Nasa Pilipinas siya ngayon bilang paghahanda sa Philippine production ng Broadway classic na A Chorus Line, kung saan siya mismo ang director-choreographer. Kilala si Carla sa buong mundo bilang isa sa mga nangunguna sa larangan ng choreography. Siya ang unang woman of color na kinuha para mag-choreograph ng Tony Awards. At dahil sa kanyang choreography para sa opening number at Lifetime Achievement Tribute ng 76 Tony Awards, nagwagi si Carla ng Emmy Award for Outstanding Choreography. Isa itong karangalan na lalong nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang world-class artist. Ngayon, sa makasaysayang pagbabalik sa Pilipinas, ihahatid ni Carla bilang director-choreographer sa lokal na entablado ng Pilipinas ang A Chorus Line, isa sa pinaka-iconic na musical sa Broadway history. So Clint Ramos called me a year ago and asked, "Hey Carla, do you want to direct and choreograph A Chorus Line in the Philippines?" And I said, yes. Ang A Chorus Line ay isang production
ng Theater Group Asia, co-founded by Tony Award-winning designer Clint Ramos. Ang Theater Group Asia ang siya ring naghatid sa Pilipinas ng recent hits like Request sa Radyo na pinagbidahan ni Lea Salonga at Dolly De Leon at ng musical na Into the Woods na may powerhouse cast kabilang si Lea Salonga at Broadway star Ariel Jacobs. Theater Group Asia is all about celebrating the global Filipino artists. Our first production for this season of Into the Woods, we featured superstars. And so it was about time that now we feature the ensemble, the true backbone of any production, and what better way to do that than a chorus line. Ang A Chorus Line ay ipapalabas sa Samsung Performing Arts Theater. Bahagi daw ito ng strategiya na gawing cultural hub ang Makati Circuit. Well, we envision Circuit Makati to be the art and culture district of Metro Manila and even the Philippines. At the core of that is to be a place where people can come and enjoy art and cultural experiences, but also to be a place where we're able to support the Filipino artists. Sa March 2026, ipapalabas ang A Chorus Line. Pero ngayon pa lang ay maaari nang bumili ng tickets. Chorus Line tickets are now available. You can get them at ticketworld.com.ph. It's been out for sale since September 15th and will go on sale up until we open in March. Sa pagsasanib ng talento ni Carla Puno Garcia, ang karanasan ng Theater Group Asia at ang suporta ng mga institusyon tulad ng Samsung Performing Arts Theater, handa na naman ang Pilipinas para sa isang world-class production na magpapakita ng tapang, talento at puso ng Filipino performers. Ang eksklusibong one-on-one interview with Carla Puno Garcia ay mapapanood sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Para sa agenda, ito si Attorney Karen Jimeno para sa Bilyonaryo News Channel. Naintriga ang maraming netizens sa pa-blind item ni Dr. Vicky Bello during an interview. Ayon sa celebrity doctor, Pinay ang top client ng isang Hermes store sa Paris. She even suggested na may connect ang Filipina na ito sa flood control scandal. Binanggit ito ni Bello while lamenting how Filipinos are suffering from floods. She says she feels so bad for the country and that she hopes everybody will somehow have a spiritual renewal. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon here at Newport World Resorts. Back to you over there in the studio, Pinky and Willard. All right, thanks a lot, Monique. It's Christmas, no? Talaga marami ng mga tree lighting. Pero nakakalungkot, Willard, yung mga story ni Mary Ann Uy dun sa mga kababayan natin sa Cebu, sa Liloan in particular. And that's just one part. Yes. Wala na silang bahay, meron pa silang mga nawawalang mga kapamilya, mga kamag-anak doon sa Liloan. At hindi pa tayo nakabangon sa epekto ng Tino. Eto't may paparating na naman na posibleng maging super bagyo. Si Uwan. Yeah. Uwan ang tatawagin sa kanya pagpasok po sa Philippine Area of Responsibility. And it seems like it will enter PAR Friday night, no? Yes. Or Saturday morning. But of course, kailangan po tayong magbantay. Keep updated dahil kanina sa interview mo, medyo mabagal yung galaw niya, di ba? Stationary daw halos sa dagat. Kaya may panahon pa para maghanda. Dahil bukas, good weather pa. Pero kailangan gamitin tong panahon na to para mag-charge ng mga telepono, makinig sa mga advisory, at sumunod kung may mandatory evacuation order. Right. Yeah. Sa inyong mga local government officials. But certainly, we will keep you updated dito sa Bilyonaryo News Channel. Sana lumihis pa para masaya ang Pasko. Dahil 49 days to go before Christmas. Yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.